Santo. Amen. O Diyos, sa oras na ito dahil kita-kita po namin at ang panalangin ng pagkabay, iyong pagsama, iyong pangunguna sa bawat isang namin. Kaya o Diyos, lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng aming mga kamali, o Diyos, turuan niyo po kami para magsaayos ito, para ang aming lahat ng mga kasalanan, ang aming mga dating ginagawa na kung saan hindi ka lugod sa iyo, i-amin po ba isaayos. Ikaw, Panginoon, ang siya na patnubay namin. Ikaw, Panginoon, ang lakas namin papagawa namin ito. Sa pangalan ni Jesus, ito yung sa aming panalangin. Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa Roma chapter 7, verses 14 to 20. Roma, Kabanata 7, 14 hanggang 20. Ito po ang nasasaad. Alam natin, may spiritual ang kalusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkos ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawa ninyo, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman, kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Ang salita ng Diyos. Okay, purihin po natin ang Panginoon at tayo pinagsasabi. Okay na, ito po ating pag-aaral ngayon ay talagang series po at halos ay tungkol din po sa mundo, sa laman, isama na natin ang ating sarili at ang ating matinding kalaban, ang evil spirito, si Satanas mismo, ang siyang nagiging dahilan kung bakit po hindi po natin magawa tulad ng sinabi ni San Pablo, hindi po natin magawa yung mga bagay na gusto natin gawin. Subalit salamat na lamang sa Diyos sa kanyang Espiritong Banal dahil binibigyan natin tayo ng lakas upang mapagtagumpayan niya. Sabi po nga sa James, sabi po doon, resist the devil and it will flee from you. Kumbaga, labanan mo yung masama at lalayo ka niyan. Amen? Pag tayo talagang mananampalataya ng Panginoon, kaya natin labanan ng kasamaan. Sapagkat tayo may tatak ng Espiritu Santo, na kung saan pag tayo may tatak ng Espiritu Santo, hindi tayo kayang kampiin ng kalaban natin. Pag tayo may tatak o selyado tayo ng Espiritu Santo, hindi po tayo kayang galawin ng masamang Espiritu. Naniniwala po kayo doon? Maniwala po tayo doon dahil ito'y napakalaking pribilehiyo ng isang mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mismo ang Holy Spirit ang siyang nananahan sa bawat isang mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya po ang ating topic ngayon, ang pagpito pong paksa, yung may pamagat po repairing, wrongdoing. Ang goal po natin to communicate an understanding of wrongdoing as a particular form of sin. To help people learn how to repair wrongdoing through repentance and reconciliation. Ito po yung sinabi na po dito sa goal, at ito'y napakahalaga, yung repentance and reconciliation. Pero bago po tayo dumako dyan, ano ba talaga yung mga dahilan, ano ba talaga yung mga mali nating ginagawa na kailangan mailantad? Sapagkat marami po sa atin, akala natin yung ginagawa natin tama, yung pala'y mali na. Katulad ng sabi kanina ni Father, napakyawan niyo po yung universal truth, yung relativism, yung secularism,
yung materialism, yun ang nananaan, yun ang nasa mundong ito. Katulad na lang po, pag sinabi pong materialism, ang isipan ng tao ay doon nakapokus o nakasentro sa mga material na bagay. At ito po yung napakalaking kasalanan sapagkat nalilimutan natin ang Diyos. Kung hindi po priority natin sa ating buhay ay ang Diyos, nagkakasala po tayo. Sapagkat ang taong walang pananampalataya sa Diyos ay nagkakasala. At sinasabi po doon, hindi lamang po yung materialism, yan po ang umaagaw sa mundo. At halos yung universal truth na itinuro ng Diyos noon pa man, ngayon po ay natatakpan. At sabi nga kanina ni Father, yung relativism. Halimbawa, katulad po tayo mga Pilipino. Pagdating natin sa bansang ito, dito naman ay pwede legal yung mga ganun na halimbawa abortion, yung mga divorce legal dito. Kaya tayo gumagaya, nakikirelate tayo, kaya na relativism. Kaya kung iniisip natin sa ating sarili, tama yun. Pero mali-mali, sapagkat ang universal truth, ang sabi po ng banal na kasulatan, sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ng pag-iwalay ng tao. Ganon din po, pwede naman ang abortion dahil legal dito. Paano po yung sinabi ng banal na kasulatan na huwag kang papatay? Buhay yan. Kaya yung akala natin yung totoo, akala natin yung tama, yung ganong bagay. Natatakpan ng kasinungalingan, natatakpan ng pandarayan ng mundong ito, at kadalasan din na po ang nangyayari, akala natin yun ang tama. Nakikirelate tayo sa ganung bagay, subalit sa katotohanan pala, hindi pala yun ang itinurong universal truth ng ating Diyos. Yung kabuuan ng katotohanan, bago pa maunong likay ng mundo ito. At ano pa? Yung tinatawag na secularism. Yan po secularism, yung walang mga karos na pagsasaya, na kung saan hindi nakasentro sa Diyos. Na kung saan yung mga pagsasaya, halimbawa natin yung lasingan, yung sugalan, yung sariling desire, yung sariling hangarin, ang pinagbibigyan, na kung saan yung Diyos, na dapat ay paglingkuran, dapat ay ibigin, dapat ay laging alalahanin, siya ang nalilimutan dahil sa mga bagay na ginagawa natin. At itong mga bagay na ito ay gawa ng flesh, gawa po ng mundo. Sa bagay, sabi nga kanina, napakalig natin, hindi naman talaga masama ang mundo eh. Ang Diyos ang lumikha niyan eh. Yung talagang kabuuan ng mundo, ang Diyos ang lumikha niyan eh. Tapos nung likhayin niya yan, sabi ng Diyos, it was good. Pero alam niyo yung likhay ng tao, yung muling-muling likhay ng tao, nasabi na ng Diyos, it was very good. Ang tayo na likhay pero ng very good. Kaya tayo ay hiya sa Diyos eh. Kaya kahit kayo ganito, kahit marami tayong mga kakulangan, maraming mga kamalian, subalit yung pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago sa atin. Dahil lang tayo mahal ng Diyos. Kaya yung ating tayo naman, magbalik din naman ang utang na loob sa Diyos. Alam na natin na inilalantad na ng Diyos at magitan ng kanyang mga salita. Yung mga kasalanan, tayo naman ay dapat magkaroon ng response. Tayo naman ay dapat magkaroon ng utang na loob na sa oras na malaman natin na mali pala yung ginagawa natin, tayo ay magkaroon ng utang na loob. Baguhin natin ang buhay natin. Kung kaya may ganitong pag-aaral, mayroon ganitong pakikinig ng salita ng Diyos para din sa atin ito. Ang Diyos naman Diyos na eh. Amen? Praise the Lord. Ang Diyos, kahit walang tao, nakatiling Diyos yan. Pero ang tao walang Diyos, walang halita ng tao. Amen? Nagiging mahalaga tayo kapag tayo nananampalataya, nagmamahal sa ating Diyos na lumikha sa atin. Amen. Kaya nga po ito po yung mga problema natin, yung wrongdoing na kailangan i-repair, kailangan nga iayos, kailangan nga kumbaga itama. Pag ang isang tao ay wala sa tamang posisyon, kapahamakan ang kasunod. Halimbawa po, bibigyan ko po kayo ng isang simple halimbawa. Halimbawa ay kinagdadrive, tapos sa halip na ikaw ay nasa kanan, sa tamang posisyon, ikaw ay kumaliwa, sigurado, ma-aksidente ka. Ganun din tayo. Kapag tayo
posisyon. Ang tamang posisyon na kung saan hindi tayo mapapahamak, walang iba kundi sa presensya ng Diyos. Amen. Amen. Yung ang tamang posisyon, hindi natin. Kung si Kristo pati yung nakaposisyon sa puso natin at nananahan sa buo nating katawan ng Espiritu Santo na andun yung kasayahan. Ang kagalakan naman, hindi yung hindi yung kawalan ng problema. Hindi din matatagpuan. O kaya yun po nga, yung katahimikan hindi dahil sa kawalan ng kaguluhan. Hindi, dahil marami ng tao, yung nagtiwala na ganyan ang buhay na kapag ako'y mayaman na, kapag nakamit ko na ang lahat, ako'y kontento na. Subalit nagkakamali ang tao. Kung mapapansin niyo po kung ito po narinig ninyo, si Elvis Presley mismo, bukod sa sikat, bukod sa mayaman, kilala siya sa buong mundo. Pero nagsabi ng ganito, magbabayad ako ng $1 milyon, maging normal lamang ang buhay ko. Nadadaya ang tao eh. Akala natin kapag tayo bagay na yung nakamit natin, kontento na tayo. Kapag tayo gano'n nangangamit pera, kontento na tayo. Kaya tayo trabaho ng trabaho, halos hindi na nagpapahinga. Dahil gusto natin makamit yung mga gano'n, gusto natin mas angat sa iba. Yan ang mundo eh, yung competition eh. Gusto natin mas mataas yung sweldo natin sa iba, hindi na halos nagpapahinga. Yan po'y gawa ng laman. Gawa po ng laman yan. Ayan po'y kasalanan sapagkat yung katawan natin dapat nating mahalin. Dahil ito'y templo ng Holy Spirit. Ito yung tirahan ng banal na Espiritu. Nasabi nga po ng isang tumawag yung isang parishioner sa pare. Sabi, tawag siya ng tawag sa cellphone ng pare, subalit ang pare hindi sumasagot. Naniniwala po ba kayo na ang kapahingahan sa ating buhay napakahalaga? Kaya nga, design niya ng Panginoon eh. Kapag sabi ng Panginoon, 6 na araw kayo magtatrabaho, sa 7 araw magpapahinga kayo. Ang kapahingahan natin walang iba kung dito sa gawain ng Panginoon, dito sa simbahan. Dahil dito nakakapahinga ang ating espiritu, ang ating katawan, ang ating emosyon, ang ating lahat. Nakakapahinga dito ang ating kaluluwa. Kaya sabi ng parishioner ito, bakit tinatawagan ko kayo? Bakit hindi kayo sumasagot? Nasabi ng pare, kasi araw ng Lunes yun. Pag Lunes, kami mga pare nagpapahinga. Hindi ako sumasagot sa tawag sa telepono. Sabi ng parishioner, Father, ay ang diablo nga po eh, hindi nagpapahinga eh. Bakit kayo nagpapahinga? Ano sabi ng pare? Kaya nga ba nagpapahinga dahil ayaw mo maging diablo. Nakuha niyo po yung sense? Ibig sabihin, kailangan ng pahinga, kailangan na nagre-rest tayo dahil yun ay nakadesign, i-design ng Panginoon. I-design yun ng Diyos. Kaya po pagkaan tayo walang pahinga, halimbawa tuloy-tuloy ang trabaho, madali ang tatanda, yung span ng buhay niya magiging maikli din. Kasi wala ka sa posisyon eh. Umalis ka sa tamang posisyon eh. Umalis ka doon sa kung ano nga yung kalooban ng Diyos, umalis ka kung ano yung plano ng Diyos sa iyo eh. Yan ang plano ng Diyos. Kaya yan ang dapat natin sundin. At ang plano ng Diyos, kailangan ay makasunod tayo sa kanyang kalooban. Kailangan may repair natin sa ating pagkatao yung mga mali nating ginagawa. At ito nga po yung nagiging dahilan, yun pong world, flesh, and the devil. Ang sabi po dito, ay ganito. To be free from prison must understand it, prevent it, and learn how to repair it. Kailangan alam natin i-repair itong mga bagay na ito. Kailangan natin i-repair yung mga ginagawa natin kamalian. Our God is a God of chances. Kahit nagaano tayo marami ng kasalanan, kahit gaano nakarumi yung ating buhay, nagkakaroon pa rin ang Diyos. Ang Diyos hindi tayo iniiwanan. Naghihintay lang ang Diyos sa ating desisyon, sa desisyon ng pagbabago. Once na nag-act tayo ng isang mabuti at tamang desisyon, ang Diyos na andyan para tayo talaga. Sa akin pong buhay, sa lumang buhay ko po, dumating po ako sa punto, sa maling pamumuhay, dumating po ako sa punto na halos wala nang kahalaga ng buhay ko.
Sabi ko, Panginoon, paano ko ito matatakasan ng maling? Alam mo, mali eh. Kaya nga sabi ni San Pablo, yung mga maling gawain siya niyang nagagawa eh. Subalit yung gusto niyang gawin, ang hindi niya magawa, salamat na lang, mayroong Kristo, sabi nga ni San Pablo. Ganun din po ako. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin ko sa buhay kong ito? Alam ko, mali, wala ako sa tamang posisyon ng buhay ko. Subalit, tulungan mo ako, hindi ko ito kaya. Alam niyo po, sa pagsasabi ko niyo sa Panginoon, kailangan panindigan lang natin ang desisyon natin. Huwag tayong matakot sa kung anong mangyayari. Marami po akong bisyo ng araw. Hindi lang po pag inunan ng alak, inaabot ng madaling araw sa inuman. Lahat halos ng bisyo, hindi lang yan talagang sugal. Pero lahat ng bisyo nasa akin po. At sabi ko, Panginoon, gusto kong makatakas ito. Gusto kong abrupt na makaalis sa ganung sitwasyon, pero hindi naman pwede eh. Kailangan magdidesisyon ka pa rin. At pag nagdesisyon tayo, doon tutulong ang Panginoon para tayo makaalis sa ganung sitwasyon. Amen? Doon ko pinatunayan ang tunay ng Diyos. Nung ako'y makalagpas sa ganung sitwasyon, na walang matinding mga pangyayaring hindi kalugod-lugod, sabi ko, Panginoon, totoo ba? Maglilingkod ako sa iyo. Dahil sa ginawa niya ng Panginoon, doon sa pangyayaring Diyos sa iyo. Kaya po yung mga kasalanan, ang bawang kasalanan sa gawa ng laman. Salamat sa Diyos kapag ako'y nanalangin. Salamat sa Diyos kapag hinihingi ko yung kanyang gabay. Pero mas matindi po yung kay Brother Nestor 10 taon. Ako po naman 4 na taon lang. Kasi nung 4 na taon, dumating na asawa ko. Subalit, ganun po, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kapag tayo'y tinawag ng Diyos, hindi na tayo niya makakawalan. Tandaan po natin yan. Kapag may calling talaga tayo, tinawag tayo ng Diyos sa kanyang ubasan, hindi nahahayaan mawala ka. Tinatakan ka na eh. May tatak na tayo ng Holy Spirit eh. Kaya yung sa ating mga ginagawa, kailangan ay nandun yung ating pagpupursige, nandun po yung ating determinasyon para pulubusan natin ma-repair yung mga mali nating gawain. At nakakalungkot po, pag pinanindigan na natin yung mali, lalaki po ng lalaki yun. Lalaki. Buti pa yung sa una mong kasalanan ay agad ibinulgar ka na ng Panginoon niya. Masusugpo agad. Pero kung yung halimbawa kasalanan, parang walang nangyayari, gumagawa ko ng kasalanan, parang walang nangyayari, doon tayo matakot. Sapagkat unang-una nagkakaroon na ng callousness ang ating heart, nagkakaroon na ng anyo. Kaya kahit tayo gumawa ng kasalanan, parang wala lang. Pero pagdating naman, ang ating Panginoon, He is a God of, He is a good God, but He also a God of justice. Makatarungan ng Diyos. Alam naman nagawa tayo ng gawa ng kasalanan. Hindi tayo niya, hindi siya magbibigay sa atin ng kaparusahan. Siyempre, yung magbibigay sa atin ng kaparusahan, pag-ibig din yun ng Diyos. Dahil kung hindi tayo gigisingin, kung hindi tayo bibigyan ng parusa, paano tayo magbabalik loob sa Kanya? Paano natin ating ibibigay sa Diyos at ating pagsisisihan ng ginagawa natin kasalanan? Ito po ay isang malaking pribilehiyo bilang isang Kristiyano. Na tayong lahat ng mga mananampalataya, pag tayo nagkamali, pagpasalamat tayo, pag pinapalo agad tayo ng Diyos, dahil Kanya agad i-repair yung mga ating mga maling ginagawa. Amen? Iaayos agad tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Alam mo po, dito po dadako na po tayo sa pamamaraan. Yung pamamaraan para po ating may repair. Para po magkaroon tayo ng yung tinatawag na kapanatagan ng isipan o kapanatagan ng puso sa ating pamumuhay. Ganito po, kailangan unang-una, ito po yung solution. Ang unang-una dito po ay simple solution to the problem is for people to stop committing wrongful acts. Atin pong i-stop, atin pong itigil. Hingi tayo ng kapangyarihan sa Diyos, hingi tayo ng lakas sa Diyos. Kaya natin itigil yung mga mali natin ginagawa. Amen? Sa gabay ng Espiritu Santo.
Espiritu Santo, nandyan, kaya natin yan. Karanasan ko yan eh. Hindi ko po maipangaral ito kung hindi ko karanasan. Kahit po yung mga bagay na nagtatalo sa ating isipan, sabi ko nga po kanina, yung battle nasa isipan natin, yung paglalaban ng mabuti at masama. Yung desisyon natin nasa isipan natin. Bakit po natin na pipiliin yung makakasama? Amen? Bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sinasamahan ng Espiritu Santo, kaya natin piliin yung tama at mabuti. At yan nga po, kailangan din ay nasabi po dito, what Christians need is a way to repair wrongdoing. This is almost as important as preventing wrongdoing. Halimbawa, yung pong repairing wrongdoing, mahalaga din po yung umiwas ka na agad. Yung i-prevent mo na agad. Kung naalala niyo po yung kay Joseph the Dreamer, nung siya po ay tuksuhin ng asawa po ni Harang Potiphar, hindi po ako nagkakamali. Ang ginawa po ni Joseph, ilang beses siya na tinukso, subalit umaayaw siya, umaalis siya, hindi siya pumapayag. Hanggang sa huling pagkakataon, tumatakbo siya. Tumakbo na lang po siya. Ibig sabihin, kapag ka po naandyan, yung problema, naandyan yung tukso, iwas na agad tayo. Iwas na agad. Dahil pag tayo bumabad dyan, malamang-lamang makakamit po tayo. Halimbawa, meron po tayong nakita, kasi yun naman natin pag nakita po natin, may papasok sa isip natin, pag natalo yung mabuti, talaga gagawin na natin yung masama. Halimbawa, may nakita ko sa employer ko, sa amo ko na halimbawa sabihin natin 50 euro. Na kung saan kahit na magkunin ko yun, ay hindi na nila malalaman. Nasa desisyon ko yun kung gagawin ko yun eh. Kung didesisyonan ko, na yun ay sabihin ko sa amo ko, tagumpay ang Panginoon. Subalit kung ipukunin ko, sino sa palagay na magtatagumpay? Dalawa lang naman yan eh. Labanan ng mabuti at masama. Dito nagmumula sa ating isipan. Kaya kung kaya po natin yan, kaya natin umiwas kaagad para hindi na tayo madala ng tukso, para hindi na tayo matalo ng gawa ng laman. At ilang beses na kung sinabi yung mga gawa ng laman, napakarami po niyan, mga gawang yan ng laman, na kung saan, sabi nga po, habang tayo'y nakatayo sa mundong ito, habang tayo nasa mundong ito, magkakasala pa rin tayo. Salamat na lang sa Panginoon, sapagkat pag tayo nagkakasala, pag tayo lumapit sa Kanya at humingi ng tawad, agad-agad naman tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Amen? Meron ba sa atin hindi na nagkakasala? Wala din po ba? Lahat natin pa rin. Nagkakasala pa rin. Kasi napakarami ng pinagagalingan, bakit yung magkasala? Sa mata na lang, sa isip na lang. Subalit, ang mahalaga po, ito po yung unang-unang pamamaraan. Sinabi po kanina, yung repentance. Ano po yung repentance? Ito po yung mga four basic attitudes. Sabi po dito, Christian must adapt four basic attitudes if repentance and reconciliation are to function properly. Ito po yung sinasabi. Kailangan pag tayo po nag-repent o nagsisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, ito po, eagerness to repent. Yung talagang nandun yung iyong kasabikan para ikaw ay humingi ng tao, para ikaw magsisi sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan, ng ating nagawang kasalanan. Ang repentance po, ito po isang act, isang action ito, o isang desisyon ito. At ito pong repentance na ito, ay hindi po ito yung kapag nagsisi na tayo, babalikan uli natin yung ginawa natin kasalanan ating pinagsisihan. Hindi po ganun yung tunay na repentance. Ang repentance po, kapag nasabi na natin o naisip natin na yung ating kasalanan yun, kailangan ang nais ng Panginoon, abay huwag na nang babalikan. Parang ganito meron daw isang narumpisal sa parig. Nasabi ng umpisal, kaya Father, ako pinagkasala. Yung isang bubig na sabi, yung isang gano'n, nagnakaw daw siya. Sabi ng pare, o sige, binigyan ng pare ng
absolusyon. Binigyan ng pare na 10 ama namin, 10 Panginoong Maria. Aba, sabi po nung nag-umpisan, gawin nyo na po nga, 20 ama namin, 20 Panginoong Maria. Sabi ng pare, bakit? Bakit po din? Kasi meron pa po isang buwig na namin, kukunin ko ngayon. Amen. Kailangan, pag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, abisin natin po naman natin, huwag na natin babalikan. Amen. Praise the Lord. Yun po ang nais ng Panginoong repentance. Amen. Praise God. At ito po, ang sunod po doon ay yung sin is a sin. Kaya nga po yung silo, nung lumigon, naging asin. Amen. Ang sin po ay sin is a sin. Wala na white lies. Kahit na sabihin white lies yan, kasalanan pa rin yan. Amen. Kahit sabihin na kailangan ang kasalanan, walang excuses. Pag sinabing kasalanan yan kahit anong gawin mo, kasalanan yan. Amen. Hindi po natin pwedeng sabihin na, hindi, kaunti lang naman eh. E doon nga sa kaunti, nagsisimula nga sa malitong malaking kasalanan eh. Naniniwala po kayo? Ganon din yung mabuti. Walang na mabuting bagay, walang na marami na hindi nagsimula sa maliit o sa pabubuti. Ganon din po ang kasalanan. Wala namang kasalanan yung ginawa ka na agad malaking kasalanan eh. Halimbawa ako na lang. Halimbawa sa kawalan ng asawa ko sa loob ng 4 na taon na yan, siyempre, halimbawa kung ang ginawa ko yan, pa-biro-biro sa mga babae. Di ba, pa-biro-biro lang yan. Lalo pag-preacher, di ba, madaling ano. Pero, sa kaunting bagay na yun, kung ginawa ko yung paunti-unting gano'n, magiging malaki yun. Kaya, kahit kaunti, prevent agad. Kailangan iwas ka agad. Kailangan ay layuan mo na agad para hindi na magkaroon ng butas ang masama. Dahil pag nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng butas, ang masamang espiritu o si Satanas, doon tayo mayayari. Amen. Kailangan kahit konting butas walang makikita sa atin para hindi makapandaya ang masamang espiritu. Amen? Ang sin is a sin. Sabi po dito, Christians should evaluate their actions with the attitude that there are objective standards for right and wrong. This notion is rooted in scripture and Christians' tradition, but modern society largely rejects it. Ito po yung nakakalungkot sa mundo eh. Yung mali natin ginagawa, atin pang ini-insist na yun ang tama. Huwag po natin na, kung meron po tayong mali ginagawa, kahit ito yung mali, atin na po ang pagsisihan. Huwag na natin i-insist na yun ang tama. Huwag na natin hindi. Tama itong ginagawa ko. Dahil pag yan ang ginawa po natin, kataasan ng loob yan, wala po ang para po tayo ay makapagbalik loob sa Diyos. At ang sunod po doon ay yung tinatawag under the 4 basic attitudes, yung personal responsibility. Yung personal responsibility, ayun po yung halimbawa, ito yung ganito eh. Halimbawa po sa aming mag-asawa. Bibigay ko po yung example sa aming mag-asawa. Pag ako'y nagkamali, o siya nagkamali, aming pinaninindigan na huwag nang magbigay ng excuses. Pag mali, umamin ka, mali. Ganun lang naman po eh. Pag tama. Kapag mali, umamin ka na nagkamali. Dahil pag hindi mo inamin yan, ang hindi pag-amin sa kasalanan ay napakalaking kasalanan. At tandaan po natin, ang kasalanan ay nanganganak. Ang kasalanan ay dumadami. Halimbawa na lamang po, ako'y may kinuha nga. Tapos tinanong ng amo ko, kinuha mo ba yung ganitong halaga? Sasabihin ko, hindi po. Ibig sabihin, dalawa na yung kasalanan doon. Yung pang-uumid at yung pagsisinungaling mo. Kaya hanggang kaya mo natin yan na sa simula pa lang, huwag na tayong gumawa. Usikapin po natin, hilingin natin sa Espiritu Santo na ating po mapagtagumpayan yung mga tukso o yung paggawa ng kasalanan. Kaya po natin yan. At we must ito po yung tinatawag na personal responsibility. At ang sunod po doon yung God's love. Sabi po doon, to repent and be reconciled, the Christian must finally possess an unqualified acceptance of God's love.
Many people have difficulty with repentance because they see God is someone who punishes the slightest. Ibig sabihin po nito, kaya marami pong taong hindi magsisi, hindi nila alam kung gaano katindi yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Akala nila pag nagsisi ang tao, paparusahan na sila ng Diyos. Hindi. Sapagkat yung pagsisisi natin, paghingi ng tawad o pagsisisi, natutuwa nga ang Diyos dun eh. Bakit po? Sapagkat ipinakita natin yung ating kababaan ng loob. Ang pagsisisi po, sa lahat ng nagawa nating kasalanan, ay pagpapakita ng kababaan ng loob. At ang sabi po doon, ay ganito, God's love must flood the Christian's heart. Kailangan daw yung pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa puso ng mga Kristiyano. We must realize that we do not have to be perfect to be worthy in God's eyes. Hindi po natin ang iisipin ay yung maging perfecto tayo sa mata ng Diyos dahil hindi po mangyayari yun. Hindi po mangyayari yun. Kung ang isipin po natin ay yung maging perfecto sa harapan ng Diyos, hindi po mangyayari kahit anong gawin natin. Ang pagsisisi po kaya po natin ginagawa para ipakita po natin sa Diyos na gusto natin magpabago sa Kanya. Gusto na natin magbagong buhay. Gusto na natin iwasan yung mga ganong uri ng kasalanan. At ang sunod po doon, yung procedure for repairing wrongdoing. Ito po yung mga procedure o yung mga steps. Repentance, kailangan po sa repentance, kailangan po doon yung honesty. Yung katapatan, yung totoo ka sa paglapit sa ating Panginoon. Yung i-admit mo na talagang hindi makasalanan. Yung i-admit natin na talagang tayo'y nagkasala. Totoo sa ating puso yung paghingi ng tawad. Ito po yung repentance na mayroong katotohanan o mayroong honesty o katapatan sa Diyos. At ang sunod po doon yung repentance with yung renunciation. Nandun po yung the second step of repentance is to renounce the wrongdoing, decided to no longer indulge in it, and be sorry for having disobeyed the Lord and hurt the brothers or sisters. Ibig pong sabihin dito, yung ating pinagsisiyang kasalanan, yung katulad na sinasabi ko po kanina, yung pagtalikod, yung pag-iwas, kailangan na yung pagsisisi natin na andun yung pagtatakwil sa ginagawa nating kasalanan. Itakwil po natin yung ginawa nating kasalanan, tiyak na matutuwa ang Diyos. Bakit pa tayo magsisisi kung ano din naman, kung hindi din naman totoo sa buhay, sa puso natin? Amen? Gawin na natin totoo. Gawin na natin na tayo magmalinis. Alam niyo po kaya marami din tao na mayroong maramdaman dahil naalaman sa puso yung kasalanan. Sa oras pong ito, kung hindi po nakabukas ang puso natin, kahit na ang salita ng Diyos ang mapakinig ninyo, hindi rin po ito magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay niyo. Isipin nyo na lamang kung halimbawa may isang baso dyan na may laman itong maduming tubig. Gusto mo masalinan nyo ng malinis na tubig. Subalit kahit salinan mo yan, kung yan ay mayroong takip, mga kapatid ko kay Kristo, tatapon lamang yung malinis na tubig at hindi mo makakalis yung maraming tubig. Subalit kung wala pong takip yung baso niyan, madumi man ang laman niyan, pag sinalinan po na sinalinan niya ng malinis na tubig, walang iba kundi ang salita ng Diyos, magiging malinis ang puso natin at magiging kalugod-lugod tayo sa buhay natin. Buksan po natin ang puso natin sa mga salita ng Diyos, sa mga ipinapahayag sa salita ng Diyos. At ang sunod po doon, yung pagdating po naman sa reconciliation ay ganito. Sa reconciliation po, ay kailangan, ito po yung para ma-restore yung dating magandang samahan, yung dating magandang pagkakaibigan, pagkakapatiran, kailangan ng reconciliation. Huwag po tayong aasa sa panahon lang. Huwag po tayong aasa doon sa sinasabi na paghihilumin din niya ng panahon. Kailangan iyang i-renounce mo rin. Kailangan iyong sasabihin. Kailangan i-confess mo. Kailangan na andun yung ating tunay na pag-reconcile, pag-hingi
maghingi ng tawad sa pinagkasalanan natin. Dahil kung hindi po natin gagawin, sabi nga po, yung pagpapatawad, yung paghingi ng tawad, ito daw po yung ilanis. Kung baga nagiging maluwag ulit yung takbo ng samahan. Kaya naman. Kung lahat ay magiging open, kaya po. Walang imposible sa Diyos. Kahit nakala natin ay hindi mangyayari. Kaya kahit akala natin ay hindi ka makakapagpatawad o hindi siya makakapagpatawad, nagkakamali po tayo. Dahil pag isinuko natin sa Panginoon ang buhay natin, kaya natin gawin ang mga tayong bagay. Napakahalaga ng reconciliation. Kung sino man yung nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng faction, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa grupo, individual man o personal man, sa reconciliation, muli pong maipapanatuli ang dating samahan. At pag nangyari po yun, tuwang-tuwa ang Diyos. Lagi po natin isipin na mabigyan ng naglalakad ng Diyos. Huwag yung lagi sarili natin ang ating masunod na kung saan hindi naman ang nais ng Panginoon. Ang sabi po doon sa reconciliation, asking forgiveness. Kailangan ihingi mo ito ng tawad. Ihingi po ito ng tawad sa taong iyong pinagkasalahan. At ganoon din kung halimbawa ikaw naman ang pinagkasalahan, tanggapin mo naman yung paghingi ng tawad niya. This is reconciliation. Walang ibang susi sa pagkakasundo, pagkakaayos, sa pagkakaisa, kundi ang pagpapatawad sapagkat dito muli mabubuo yung magandang samahan. Magkakaroon ng reconciliation. At ang sunod po doon, bilisan na po natin, ayun po tinatawag doon sa reconciliation, under po ng reconciliation, yung making up for wrongdoing. Ito po yung making up na ito po yung halimbawa, bibigyan ko po muli kayo ng halimbawa. Halimbawa, kami ulit mag-asawa. Kung halimbawa ako yung nagkasala, ang ginagawa ko po, yung po tinatawag na penance, ang ginagawa ko po, kung bukod doon sa paghingi ko ng sorry, nag-ano po ng restitution. Yun po restitution, ito po yung halimbawa na nagkasala kang ganyan, gusto mong mabayaran mo yung kasalanan yon, gusto mong maalis yung kasalanan mong nagawa, pero nagawa mo na eh. Kaya ang gagawin mo, hahanap ka ng ibang way, hahanap ka ng ibang paraan. Bukod sa ikaw ay humingi na ng tawad, hahanap ko pa rin ng ibang paraan para matakpan mo yung kasalanan na nagawa mo sa kanya. Halimbawa, kung halimbawa ako nagkasala sa asawa ko, ang gagawin ko lang bukod sa paghingi ng sorry, may bibili na akong isang gusto niya. Yun po yung restitution. Kung baka tinatakpan noon, yung nagawa mong kasalanan. At gano'n, natutuwa ang Diyos pag gano'n ang ginagawa natin. Kailangan i-repair natin yung mga mali natin nagawa. Repairing ang doing. At ang sunod po doon, sa huling huli po, yung applying the procedure. Christian can apply this first step procedure for repairing wrongdoing in all circumstances. Kaya po sa lahat ng pagkakataon. You can use it to immediately restore current relationships as soon as wrongdoing disrupts them. Ang wrongdoing po ay isang napakalaking kasalanan. Kaya kailangan po itong may repair. But we can also use it to heal and restore broken relationships from the past, such as relationships with parents, relatives, and friends. Finally, a person can apply this first step procedure to his relationship with the Lord. When the Lord is the only offended party, the procedure is the same. Honest acknowledgement, renunciation, and sorrow asking for forgiveness and making up the wrongdoing. Mga kapatid ko kay Kristo, tandaan po natin sa ating buhay. Ang sabi po ng Bible, ang tao, ang i-design na buhay ng tao ay 70 years old. Kung lumagpas tayo ng 70, bonus na po yun. Maikli ang buhay ng tao. Maikli na po. Kung ikukumpara po natin sa buhay na walang hanggan. Kung sa ganito pong pagkakataon na hindi pa natin nandito na yung pagkakataon para tayo ay makipag-reconcile sa Diyos, makipag-reconcile sa ating kapwa, sa ating mga nakadali, bakit hindi po natin gawin ngayon na? Huwag na natin ipagpabukas. Huwag na natin kung kailan pa natin gagawin.
Sapagkat kung ating kung ipagpapabukas pa yan, hindi mangyayari yan. Parang yung sinasabing pagbibigay sa gawain ng Diyos, kung hindi ka pa magbigay ngayon, pag sinabi mo magbibigay lamang ako pag malaki na kita ko, pag malaki ng sweldo ko, saan hindi mangyayari yan? Sapagkat kung kailan lumaki yung kita mo, doon ka mahihirapang magbigay. Lalo na in terms of tithes. Ito po yan. Kung halimbawa lang ako kumikita ng 1,000, ang tithes mo nun 100. Kung lumaki yung kita ko 2,000, magiging tithes 200, lalo hindi mo kaya ibigay yun. Ganun lang naman po eh. Ibig mo sabihin, huwag po natin sayangin yung panahon. Basta ito'y sa makabiyos na pamamaraan, basta ito'y sa gawain ng Diyos, basta ito'y yung relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa, huwag na natin ipagpabukas para ito'y may saayos, para ito ay kalugdan ng Diyos ang bawat ginagawa natin paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit po natin magsitayo, kahit po dumako sa ating panalangin, sa ngalan naman ng Espiritu Santo, Amen. Maraming Diyos, salamat po muli. Dahil patuloy mong pinaliliwanag ang aming isip. Patuloy po, Panginoon, iniyente ang aming mga puso upang ang mga salita mo siyang malamang dito. Upang ang iyong Espiritu Banal ay malayang makakilos sa aming buhay. Kaya naman po Diyos, patuloy niyo po nga pagpalain ang mga susunod na topic na kung saan ay pinakahuling topic. Kayo po, Panginoon, ang siyang pumilos. Kayo po, Panginoon, ang siyang mamuna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, iyan sa aming panalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Praise the Lord.